pre, isang mapagpalang linggo sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So for today's video ay nandito ako ngayon sa Barangay Lansyola, Sara, Iloilo. So binisita natin ang kaibigan natin sa pag-isda na si Pare Neil Agulay. So hello pre. So yung mga pre, si Pare Neil ay nagtatrabaho, ay isa siyang manager sa isang gasoline station dito sa norte, sa northern part ng Iloilo. So kahit busy yung schedule niya ay nakakapag-alaga pa rin siya ng mga isda. At siya ay nag-aalaga ng mga koi. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga koi. So mga pre, bago natin simulan yung video na to, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, so pakiclick naman po yung subscribe button, tsaka i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So mga pre, hindi na natin patatagalin yung video na to. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So yung mga pre, kasama natin yung kaibigan natin si Pare Neil. So isa siyang koi keeper. So yung mga pre, marami na naman tayo mga kaalaman na malalaman ngayon. So tatanungin natin mula sa eksperto kung paano mag-alaga ng koi, ano-ano ba yung mga tips sa pag-aalaga ng koi. At ipapakita ko sa inyo yung mga isda niyang inaalagaan. So yung iba nito ay nagmula pa sa malalaking pangalan sa larangan ng pag-iisda, lalong-lalo na sa koi keeping. So yung mga pre, nandito tayo ngayon sa main pond ni Pare Neil. So yung mga yung main pond niya ay gawa lamang sa trapal. So tingnan nyo mga pre, yung kanyang mga isda, ang lalaki, ang tataba at ang lulusog. Tingnan nyo. So yung mga pre, tatanungin natin si Pare Neil kung saan nagmula yung napakagandang mga koi na to. So tingnan nyo yung mga kuha ko niya, yung pattern, yung laki, yung haba. Tingnan nyo, napakalaki. Mga ilang inches ni pre? Ang tanso kuha ko mo? Yung marutin ko ako, mga nasa 18 inches yan. 18 to 19 inches yan. So mga pre, tingnan nyo yung marutin kuha ko. Ayan o. So estimated nasa 18 to 20 inches na to. So ganun na to pre kalaki, kung pwede lang sanang mahawakan. So yan, tingnan nyo. Nakuha ko yung kay, Sir Angelito po sa Bacolod. So yung kuha ko na to pre, to tingnan nyo. So ito nagmula pre? Na kay Sir Angelito po sa Bacolod pre. Sa 18 to 19 inches na yan. Kay Sir Angelito. Bacolod. Buntis na ata yan. Female. So, Pwede na rin yung spoon yan. so tingnan nyo mga pre oh. Pwede na yan gawing breeder. So female yan mga pre. Meron din dyan yung portion dalawa. Saan? Yung dalawang malaki, yung siwa. Galing yun kay Rayton Toys. Ito. Yung isa pre, yun. Yung galing kay Rayton Toys. Sa Cebu. So nagmula to kay Sir Rayton Kois sa Cebu City. Oo, okay. So grabe mga pre yung mga isda niya. So nagmula pa sa mga sikat na farm sa ibang lugar. Malaki yung sa unahan. Ito. Yun, yung siwa yung maganda. Ayun. Ito. Galing yan sa kay Bro Galahad. Nabili niya yata yan sa Sir G.R. Nais sa Cebu din. O Cebu City rin to nagmula. So bininta niya sa akin, binili ko to sa kanya. Bali import din to from Marosin Farm. Okay. So import pala to pre. Oo pre, import yan. So yung mga pre, yung Bro Galahad sa Cebu rin. so galing to kay Sir Galahad mula sa Cebu City. So import to mga pre. Nabili niya ata yan kay Sir J.R. na sa Cebu din. Okay. Imported yan with certificate. Kaso naiwan yun sa Cebu yung certificate. Kukunin ko pa siguro sa next na nabili ako ng gold. So yung Palden, nabili ko kay kina Sir Terdi Gaetano. Yung
iba nabili ko din sa kay meron din pala dito sa Osamis na nanggaling eh. Usame City. Oo, yung galing Ito, kay, ito. yung isang medyo hindi pa kalaki. Pero nanggaling yun kay Sir Welker Redacto sa Osamis. Grabe yung pinagmulan ng mga koi mo. Saka yung Shua kay Sir Terdy Gaetano, yung Red Billy na Chagoy mula kay Sir Rain Bisina dito sa Ahoy. Yung shagoy mo pre, nasa 20 inches na ata Calibrate to. ni Sir Rain Bisina yan. Mga nasa 19 to 20 inches na ata yan na Saka yung Binigoy mula rin kay Sir Rain Bisina sa Ahoy din. Locally bred din. Pero ang gaganda, no? Maganda rin. Sobrang laki na nga eh. Ang bilis lang lumaki. So Parinel, ano yung pinapakain mo sa yung mga isda? Yung pinapakain ko dalawang variety. Either Aquamaster or Porpoise. Yung packaging ng Porpoise is silver. Yung growth saka high growth. Pero Grabe. yung Aquamaster kahit growth lang okay na rin sa akin. Ito yon. Ito yung Aquamaster. So ito pre yung pinapakain niya. Isa sa mga pinapakain niya yung Aquamaster. So hindi po to sponsored mga pre, pero baka naman. So yung mga pre, narinig nyo kung saan nagmula yung mga magagandang koi na to. So iba't ibang lugar. So mostly nagmula ito sa Cebu City. So yung iba dito narinig nyo naman kanina. So import yan with certificate. So hindi nga lang niya nakuha yung certificate niya. So baka sa susunod na buwan ay makuha niya sa Cebu City. So mga pre, tanungin natin si Parinel kung gaano na ba kalaki yung nagastos niya sa pag-aalaga ng kanyang koi. So pre, pwede ba na malaman ng mga subscriber natin kung gaano na ba kalaki yung nagastos mo sa pag-iisda? Estimated ko siguro pre, pero kailan ba hindi kasi actually yung pag-aalaga ng koi talagang expected mo na more on gagastos ka talaga. Kasi sa feeds pa lang hindi na biro yung yung per kilo ng feeds niya yun. Sa Aquamaster yung repack lang nasa 315 ata. Pero kung naka-packaging talaga like ganito, nasa 365 to 380. Depende sa Per store. kilo pre? Yes, pre. Grabe Per kilo. ka mahal. Depende sa store na bibilan mo sa Shopee. Depende sa kanila kung pero hanap na rin tayo ng mura, di ba? Pero pre, sa ganyang klaseng pagkain na sobrang mahal, sa tingin mo worth it ba na bumili ng ganyang pagkain? Yes, pre, worth it talaga kasi pag maganda yung yung feeds na bibilin mo, saka mataas yung percentage ng protein niya, talagang mabilis yung paglaki ng koi. At saka dala na rin yung yung space, yung diet, yung genes, yung sabi ko nga pag imported mabilis yung paglaki. At saka nakakatulong din yung yung water quality talaga. Pero sa akin hindi ko masasabi na 100% yung ganda ng water quality ko kasi DIY lang yung mga materials ko dito. Kasi yung purpose ko talaga dito is buy and sell, pero nagbe-breed rin ako. Minsan nga lang kasi busy rin ako sa work ko. So yung mga pre, narinig nyo yung sinabi ng kaibigan natin. So sa pag-aalaga ng koi ay hindi basta-basta at hindi biro yung gastos sa pag-aalaga ng koi. So yung paglaki at ganda ng koi ay nakabase sa kanyang mga sinabi. So sabi niya, number 1 is water quality. So number 2, yung quality ng pagkain. So kapag nag-invest kayo ng mahal at nag-invest kayo ng magagandang quality ng pagkain, so in return, maganda rin yung kakalabasan ng isda nyo. At number 3 mga pre, yung pinaka-importante doon ay genes. So kapag yung koi nyo ay nagmula talaga sa malalaki at magagandang genes, so more or less malaki at maganda talaga yung kakalabasan ng inyong mga isda. So mga pre, sandali pa lang tayo pero marami na tayong nalaman, mga tips at saka information tungkol sa pag-aalaga ng koi. So mga pre, tara, ipapakita ko ulit sa inyo yung mga isda niya. So yung mga pre, nandito tayo ngayon sa ikalawa niyang DIY pond. So yung trapal pond niya. So tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung mga isda niya. So yan, tingnan nyo,
napakagandang mga koi. Ayan. Panis lang yung maliit saka yung yung malaki kasi wala akong extra pan. So wala akong magawa, kailangan ko silang halu-haluin. So, pero pre, paano mo to na-maintain yung ganito karami? At the same time, lumalaki yung mga koi mo. Yung ginagawa ko lang is maintain lang yung paglinis ng filtration system every week. Saka change water 20% every 3 days. Ganun lang yung ginagawa ko. Saka pag may nakita akong yung nagka-problema na koi na parang hindi normal yung galaw niya, kinukuha ko na agad saka ginagamitan ko ng gamot at sinusunod ko rin sa sa quarantine tank. Sa hospital tank nila. So mga pre, another tip na naman yung nalaman natin. So kapag daw may isang koi o dalawa kang koi na nasa pond mo na medyo hindi na maganda yung kondisyon ng paglangoy, so kinukuha niya daw at nilalagay niya sa quarantine tank. So ngayon mga pre, alamin natin sa kanya kung ano yung gamot na ginagamit niya sa pag-quarantine ng mga koi niya na nagkakasakit. So pre, kapag nagkasakit yung mga isda mo, ano yung gamot na ginagamit mo? Depende rin pre sa sa sakit ng koi. Dapat alamin mo muna kung ano yung diferensya ng isda. Baka sa water parameters lang or baka kung may bakterya, tumaas yung bakterya or nagtakit yung filtration system. So yung una natin gawin dyan is tingnan natin yung toys, yung mismong nagkasakit, kung ano ba talaga yung yung reason ng ng kanilang pagkasakit nila. So dapat sa koi keeper, dapat meron tayong test kit. Pero sa akin yan hindi pa ako nakabili kasi nakuha ko lang yan sa isang mentor ko din na si Bro Richard Galaura from Capiz, yung may-ari ng Koi di Capiz. Siya ba? Yung pangalan niya is si Bro Richard Galaura. Okay, siya pala yung may-ari nun. Yes, pre, siya yung may-ari nun. So sinabihan niya ako noon na dapat pag koi keeper ka talaga, meron ka talagang test kit para malaman mo kung anong problema ng isda na nagkasakit. Pero sa akin dito, inuuna kong ginagawa pre is pag may nakita kong nagkasakit na isda, kinukuha ko, tinitingnan ko kung ano ba yung problema. Saka ginagamot ko. So simple lang naman yung ginagamit ko na gamot para sa koi. Yung ginagawa ko, tumutunaw ako ng potassium permanganate sa labador. Saka yung koi, nilalagay ko for 2 minutes lang. Or depende sa basta hindi lang ma-stress yung isda. Saka kunin ko naman sila, saka banlawan ng tubig na malinis, saka ilagay sa quarantine tank. So dapat paglagay mo ng quarantine tank, depende sa sa koi keeper ko yung ginagawa na nilalagay niya na gamot. Pero sa akin talaga nilalagay ko yung Bitracin Gold na may probiotic. Okay. Isang turo rin yan ng mentor na na taga-Ahoy, which is si Sir Rain Vicina. So mga pre, yung mga gamot na sinasabi mo, available ba yan sa ating market? Yes pre, available. Yung Bitracin Gold, mabibili lang ata yan sa gilid lang eh. Saka number 1 sa Pacifica na meron yan. Yan yung simple na ginagamit ko sa mga kois ko, yung Bitracin Gold with probiotics. Okay. Isang toro yan ni Sir Rain Vicina, yung mentor ko yun sa Ahoy. Yan yung nagturo sa akin ng combination ng gamot na ginagamot ko ngayon sa mga isda ko pag may magkasakit. So mga pre, alam ko na nag-i-enjoy kayo at makinig sa mga tips na binibigay sa atin ng kaibigan natin. So kahit ako mga pre ay parang napupuno na yung utak ko. So nasa-stretch na yung mga brain cell ng utak ko sa mga narinig ko. Pero napakaswerte ko mga pre, nandito ako ngayon at nakilala ko at na i-vlog ko yung kaibigan nating si Pare Neil Agulay. So sa mga fish keeper dyan, so ito yung Facebook account ng kaibigan ko. So marami siyang mga tips at kaalaman na pwede pang ma-share sa atin. So dahil sa kapos sa oras tayo,
at masyadong napakahaba ng vlog natin. So yung mga importanteng tips lang muna yung kakaykayin natin sa kanya. So mga pre, sana mag-enjoy kayo sa mga isda ni Pare Neil. So tara, papakita ko sa inyo. So mga pre, meron daw si Pare Neil na kakarating lang kanina na mula sa Karkar, Cebu. So mula kay Sir Angelo Rabor na mga koi. So sisilipin natin pre kung gaano kaganda yung mga koi na dumating. So tara, samahan niyo ako doon. So yung mga pre, ito yung isda na kinuha niya kanina sa port. So ayan, so mula to sa Karkar, Cebu City. So pre, ano yung... So for the sake ng information sa ating mga subscriber, so ano yung isa na yon, yung puti na may itim? So yung puti, yan yung variety ng Shiro Otsuri. From ano yan eh, from Sir Angelo Rabor sa Karkar. So actually meron yung ano, yung may-ari tong tiyagoy to. Yung may-ari nito ng tiyagoy si Sir Jefferson Ligia. So member ng PNP Police, saka nasa Negros ata naka-assign si Sir. Pero ano, nag-group buy kami doon sa Karkar. So yung tiyagoy sa kanya yan. So itong Shiro tsaka yung ano, yung Showa, ito yung pinili ko. Showa? Kakarating lang yan, ito nakuha ko kanina sa ano, sa port ng Estancia. Yung showa mo pa rin nasa siguro mga sa 10, 12? Mga nasa 12 inches ata yan. 12 inches na. Ito siguro mga 16 na, 18? 14 to yung ano, yung Shiro. Sa 14, so yung Chagoy nasa 13, 12 inches din yan. So imported tong dalawa to, yung Shiro Otsuri at saka yung Duicho Showa. Imported yan, kaso walang cert. So pre, in short, yung bulsa mo tagos na naman. Ubus. Depende talaga pre, kasi pag gusto mo talaga yung isang hobby, wala naman problema yan, basta ano, meron ka lang pambili. Basta importante, masaya ka sa ginagawa mo, no? Oo nga. So yung mga pre, gaya ng sinabi namin kanina ni Pare Neil, na yung ibang mga koi niya ay import. So nagmula siya sa Marudo Koi Farm. So bilang patunay sa sinasabi namin, so ipapakita ko sa inyo mga pre, yung tatlong certificate na on hand niya ngayon. So yung isa ay kukunin niya pa sa Cebu City. So tara mga pre, papakita ko sa inyo. So mga pre, ito yung mga certificate na nakuha ni Pare Neil. So ano to pre, yung unang certificate mo? Yung ano pre is yung from Marudo Farm lahat yan eh. Duicho Showa yan. Do it. So Showa, so nandito yun Yes, kanina, pre. no? Nandyan sa Minpan yan. So tingnan nyo mga pre. Galing yan kay ano, kay Bro Rayton sa Cebu. Rayton Kois. So tingnan nyo mga Sa pre. kanya lahat galing yan eh. Marudo Koi Farm. So hindi to pre nagbibiro. Tingnan nyo, Marudo Koi Farm. So kahit ako mga pre, matagal na ako sa pag-isda. Ngayon lang ako nakakita ng actual certificate ng koi na mula sa Japan. So blessed tayo mga pre na nandito tayo ngayon sa kaibigan natin si Pare Neil. So ito pre, yung ikalawa, ano to? Ano rin yan pre, Showa. Showa? Oh, galing rin yan kay ano, kay Bro Rayton sa Cebu. So yung ikatlo, Showa din to. Duicho Showa rin yan. Yung ano, yung ikatatlong certificate. Grabe. So gaano nakatagal yung mga isda na to pre sa'yo? Ito yung malaki, mga nasa ano, mahigit na ano, isang taon nata sa akin yan. So yung dalawa ito bago lang to. So pagkuha mo Pinadala pre, sa ilang akin. inch pa lang? Yung pagkuha ko niyan, mga nasa 12 bata yan eh, yung malaki. So ngayon mga nasa 19 inches na ata yan. So napakabilis talaga ng paglaki ng mga koi, no? O meron din matagal. Yung matagal kasi meron matagal pero merong koi na ano, sobrang lalaki pa. Pero mabagal yung paglaki. Merong mabilis sa paglaki pero at the end, hindi na lumalaki. Siguro sa space siguro, no? Parang Kulang saka- sa space.
Isa rin yung factor ng paghihina ng paglagay ng koi is yung space. So pre, naranasan mo na ba na mag-join sa mga GO, sa mga competition? Hindi pa pre sa noon hindi ako naka-join ng mga competition kahit kanino. Pero sa ngayon, yung Navarro Koi Farm sa Ahoy, which is owner is si Sir Rinald Navarro, nagpa-GO sa ngayon. So dalawang slot data yung sa akin doon. Tsaka may extension pa sila na Ki Otsuri na grow out sa September 18. So picking date ata September 18. Yung pag-go ng Ki Otsuri is si Sir Rain Dicina at Sir J Prodigo ng Kulase. So yung mga pre, kung naalala nyo yung nakaraang vlog natin, na i-vlog natin si Navarro Koi Farm. So ito yun, yung vlog na to. So tingnan nyo na lang mga pre. So sa September 18 daw ay meron siyang GO competition. So picking yun pre? Picking date ng Ki Otsuri. So picking date yun ng Ki Otsuri. So September 18 yun mga pre. So sana kung hindi tayo busy ay pupuntahan namin ni Parinil. So isasama ako ni Parinil. Baka pwede may mag-join dyan. Saka support sa Northern Iloilo Koi Association. Baka pwede naman na mag-join kayo. Supportahan natin si Sir Rinald Navarro, saka si Sir Rain Dicina, saka si Sir J Prodigo. Sana magtuloy-tuloy na to para at least okay na yung association ng Northern Iloilo Koi. So mga pre, napakaswerte tayo na nakilala natin si Parinil. So marami siyang binahagi sa atin ng mga tips patungkol sa pag-aalaga ng koi. So mga pre, maraming salamat sa panood ng video na to. So sa mga subscriber natin, so maraming salamat. At sa mga nag-request pala ng shoutout. So mga pre, ito na yung mga shoutout. So mga pre, sana marami kayong natutunan sa video namin ni Parinil. So naway mapaunlad nyo ang inyong kakayahan sa pag-aalaga ng isda. So lalo-lalo na sa koi keeping. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So kung ikaw nanonood ngayon ay natutulungan at napapasaya ng video ko, so pakiclick naman po yung subscribe button, tsaka i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So mga pre, hanggang dito na lang yung video namin. So maraming salamat. God bless us all and bye-bye.